Piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hello, hello, hello mga ka-EAP natin na masusugid na taga-subaybay sa ating programang Araw-Araw na Pagpapala. Nawa muli ang bawat isa ay tayo'y datnan ng pagpapala muli ng Panginoon. At sige po, sa pagpapatuloy po natin, tayo po muli ay dudulog sa Panginoon. Salamat po muli, Ama, sa biyayang panibagong araw na biyaya niyo po sa bawat isa sa amin. Para nang sa ganun, Lord, patuloy na makapagbigay ng papuri at tumanggap mula sa iyo sa pamamagitan ng iyong salitang aming pong mapapakinggan sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ayan po mga kapatid, kapamilya, kapuso kay Kristo, mga ka-EAP. Kumusta na po muli ang bawat isa? At alam po natin na itong season na to ay sobra naman napakaraming kaabalahan ng bawat isa. Nawa po ang mga kaabalahan na ating pong nai-encounter sa season na ito ay hindi po magdala sa atin ng sobrang pag-alala, sobrang kapagalan, sobrang kapaguran. Kundi ma-enjoy po natin ang season na to dahil ang season na to ay napaka-espesyal po ayon po sa salita ng Panginoon. So alam naman po natin yung ating pong pinag-uusapan sa mga panahong ito ay yung pong kapanganakan ng Panginoon. Kaya nais ko pong bigyan ng pamagat ang ating pag-uusapan ng araw-araw ay Pasko. Yan. O Christmas every day. So, ayan po, di ba? Para nang sa ganon, hindi lamang po sa season na to, sa panahon na to ng every December po lang natin, na-appreciate, nararamdaman at nararanasan yung totoong diwa at mensahe ng Pasko. Kasi ako po'y naniniwala at ayaw ko sa inyo kung pinaniniwalaan nyo po na dapat po ang pag-intindi natin sa tuwing araw ng Pasko ay dapat araw-araw ay Pasko. Yan po, dahil kung titignan po natin, ang aktual na kapanganakan nga naman po ng Panginoon ay napaka-special po na event po ito. At higit sa lahat, wala din pong malinaw na sinasabi po ng Biblia na December 25 nga po ang aktual na kapanganakan ng Panginoong Yesus. So, unknown po ito sa maging yung mga naunang naka-encounter po ng aktual na kapanganakan ng Panginoong Yesus ay hindi po nila ito naitala. Kaya nga unknown eh. Kaya ewan ko kung saan po nagsimula ang December 25. So ito po ay gawa-gawa na lamang po ng mga ilang mga matatalino pagdating po sa mga usaping kagaya nito. Pero ako'y naniniwala na may purpose po si Lord bakit po hindi talaga naitala ng isang araw lang o ganitong season lang natin, dapat ma-enjoy ang diwa ng Pasko. Pero ang gusto ng Panginoon ay araw-araw. So ayan po, kaya ate, kuya, so handa po tayo para tayo po ay kausapin at palakasin ulit ng Panginoon. So, mag-iwan po ako ng mga ilang talata sa Biblia na nagpapatunay po na dapat nga naman talagang araw-araw natin i-celebrate ang Panginoon, ang kapanganakan o Pasko ng buhay natin. So, gusto ko pong basahin po yung sinasabi mo po niya sa Matthew chapter 1 verse 23, sabi niya po rito, magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. So, ito po, gusto ko pong bigyan kunti ng paglalahad po yung salitang Emmanuel. So, take note. Ang nais ng Panginoon, kaya niya ipinadala
ang kanyang bugtongnak ang Panginoong Yesus at pinangalanang Emmanuel kasi hangad ng Diyos na tayo ay kasamahin niya o samahan tayo hindi lang sa panahon ng December 25, hindi lang sa panahon ng taglamig, hindi lang sa panahon ng December hanggang January 6 or 7, kundi pag sinabi ni Lord Emmanuel, na hangad ng Diyos na tayo sa bawat sandali ng buhay natin, sa bawat segundo ng buhay natin, sa bawat araw ng buhay natin, ay lagi natin siyang nakakasama. So, alam naman po natin na kapag kasama natin ang Panginoon, sigurado, lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay na to, kaya niya tayong tugunan. So napakagandang pangako ng Panginoon, di po ba? Para i-celebrate po natin ang Pasko. Araw-araw, hindi lang sa panahon ng December hanggang January 6 nga, ayon po sa mga nakasanayan po ng mga taong nagsi-celebrate po ng Pasko. Isa pa pong talata para lalo po niyong ma-appreciate na totoo nga na kailangan natin i-celebrate araw-araw ang Pasko. So sabi niya rito sa Luke chapter 2 verse 10 to 11, pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo na ang magandang balita na magbibigay ng kagalakan sa lahat ng tao. So ito po yung napakagandang dulot po ng kapanganakan ng Panginoong Yesus. May taglay na mabuting balita na magdudulot ng sobrang kagalakan ng sangkatauhan. Kaya verse 11, sapagkat isinilang ngayon. Pakinggan niyo po yung salitang ngayon, sapagkat isinilang ngayon. Bakit? Hindi sinabing sapagkat isinilang noon, more than 2,000 years ago, sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Pakinggan niyo po maigi yung salitang ngayon. Kaya sabi ko, Lord, ito yung revelation sa akin. Bakit kaya salitang ngayon ang nakalagay dyan? Kasi nga, gustong patunayan ng Panginoon na every time na mababasa mo itong verse na to, every day, ipinapakita niya, ipinapadama niya yung kapreskuhan, yung present na pangyayari na ang Panginoong Yesus pupwedeng may panganak sa ating buhay araw-araw. Lalo na po yung mga hindi pa po nakaranas po na kailangan pong maipanganak ang Panginoong Yesus sa ating mga puso. Kaya nga sabi niya, ngayon. Kaya ayun po yung isang dahilan bakit kailangan po natin i-appreciate, i-acknowledge at i-enjoy yung daily celebration ng kapanganakan ng Panginoong Yesus sa buhay natin. Dahil ang Panginoong Yesus, walang ibang hangad sa buhay ng bawat sa atin, kundi tayo ay samahan araw-araw. At yung pong nakapaloob sa kanyang pagkatao, yun po yung ating ma-enjoy araw-araw. At ang isa nga pong napakagandang dulot nito sa buhay natin, yung tayo po ay araw-araw nakakaranas ng kapayapaan. Tama po ba? Araw-araw, tayo ay nakakaranas ng kagalakan na sabi niya sa salita niya. At the same time, tayo po ay nakakaranas ng pagmamahal araw-araw mula sa Panginoon. Kaya walang dahilan na hindi po natin pwedeng i-celebrate araw-araw ang Pasko. Hindi lang sa panahon ng December 25. So nawa mga kay-AP, ito po ay nagbigay ng kunting encouragement ulit sa atin para nang sa ganon, pagkatapos man itong season na to hanggang January 6, hindi po tayo madadala ulit na, ay, wala na. Kasi minsan kaya tayo nadadala sa ganon kasi masyado tayong naka-attach doon sa nakikita natin na galawan ng mundo kung paano nila sinicelebrate Pasko. So alam naman po natin kung paano sinicelebrate ng mundo ang Paskong ito. Napakaraming palamuti, napakaraming mga masisiglang galawan, napakaraming mga awitin. So kapag nawala na yon, parang nag-iiba na rin yung ating mga
pakiramdam. Pero ang nais ng Panginoon, wala man daw po yung mga ganitong nakikita natin, naririnig natin na paraan ng pag-celebrate ng Pasko sa mundong ginagalawan natin, ay patuloy pa rin po natin ma-enjoy ang buhay. Kasama ang Panginoon. So ayan po, Emmanuel. Yan po ang isang nais iparating sa atin ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po ng marami at muli mo kaming pinaalalahanan para ngayong Paskong ito na aming pong pinaghahandaan at ini-enjoy, Panginoon, ay hindi lamang po sa panahon ng December po, kundi, O Diyos, hayaan niyo po, Ama, na ito po ay maisa pamuhay namin araw-araw. Dahil yan naman po ang gusto mong mangyari sa amin, Panginoon. Lord, meron man po kami walang mga material na bagay na nararanasan sa buhay na to, ang mahalaga, Panginoon, dala po namin ang pag-ibig mo na dulot ng regalong, napakadakilang regalong ito na biyaya mo po sa amin, na may taglay na kapayapaan at taglay na kagalakan. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ayan po, salamat po ng marami mga ka-AP at maligaya at pinagpalang Pasko sa bawat isa sa atin.